Mag-aapat na buwan na po itong pandemya na ating nararanasan, itong COVID-19, at patuloy pa rin itong nananalasa sa buong daigdig. At dito po sa Pilipinas, mukhang kahapon ay nairehistro yung pinakamataas na bilang ng naapektuhan o infected sa isang araw. Aabot na po ng halos 40,000, 40,000 na po ang biktima sa Pilipinas. Kaya't sa buong mundo rin, parang pasan natin ang daigdig kapag binibilang po natin, nakikita natin mga figura kung ilan ang infected, ilan na ang namamatay, at ilan na ang patuloy pa rin na nasa mga pagamutan. Sa totoo lang po, yung pong mga naka-lockdown, pagod na rin sila kahit na wala silang ginagawa. Pero nakakapagod din pala yung pagkainip, no? Kapag naiinip ka, naghahanap ka ng gusto mong gawin. Yung pong mga frontliners natin, nako, halos walang tulog, talagang naka-quarantine din sila sa loob ng ospital para maiwasan yung pagkalat ng mga mikrobyo o virus. Tapos ang ating pamahalaan ay napapagod na rin siguro sa paghahanap ng solusyon. Una, problema yung sa budget, kung anong ginagawa, nangungutang na po tayo, nakakapagod na rin. At syempre yung ginagawa na yung pagdidisiplina, kaya doon po sa Cebu ay kailangan ng papuntahin yung mga sundalo para yung mga matitigas ang ulo, hindi sumusunod, ay talagang makontrol, Tapos ito pong pinakahuli na pagmumula ng kapaguran natin, yung pong pagpirma ng Pangulong Duterte sa Anti-Terrorism Bill, na kung saan ay isang panganib po ito, kaya't mapapagod na naman tayo sa pagtutol, sa pagtuligsa, sa mga at hindi lamang yun, kapag ito po ay naisakatuparan na, yung pong pagtulong sa mga magiging biktima ng maling pag-aresto, maling pagpatay, sapagkat sila po ay napagbibintangan lamang. Ngayon po, kailan kaya tayo magkakaroon ng kapahingahan dito po sa ating naranasan? Sa ating aralin sa Bagong Tipan, sa Mateo 11, makikita po natin na katatapos po sa chapter 10, magtagubilin si Jesus at suguin ang mga alagad upang isagawa ang kanilang mga misyon. At sa yugtong yaon, nabalitaan na rin ni Juan Bautista na noon ay nakakulong ang ginagawa ni Jesus, kaya sinugo niya ang kanyang mga alagad upang tanungin si Jesus, "Kayo na po ba ang aming hinihintay o maghahanap kami ng iba?" So ang sabi ni Jesus, tumingin kayo sa kapaligiran. Tingnan ninyo, nakakakita ang mga bulag, gumagaling ang mga may sakit, nabubuhay ang mga patay, nakakalakad ang mga pilay, at higit sa lahat, na ipapangaral ang mabuting balita. At ang mga pangyayaring yan ay yaan ang mga palatandaan na naghahari na ang Diyos. So, ay ano pang ginawa, nagpasalamat, at si Jesus naman ay nagpatuloy na sa kanyang gawain. At alam po niyo, dito po nagbigay pa si Jesus ng isang masasabi nating beatitudes, isang mapalad. At ang sabi niya, mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Ibig pong sabihin, kailangan po ang focus ay kay Jesus. Kailangan ay makilala si Jesus na siya ang instrumento ng Diyos upang maghari siya. So, yan po, mapalad. Kaya tayo rin ay dapat patuloy sa ating pagtuklas at pagtitiwala sa ating Panginoon. So, makikita natin na si Jesus din ay nagkaroon din siya ng pagkatakot at pagkapagod. Kasi po, biruin po ninyo yung pangangaral, pagpapagaling,
nakakapagod po yun, no? At sa kanyang kapaguran, ano po ang ginawa ni Jesus? Makikita po natin sa talatang 25, una, nagpasalamat siya sa Ama. Sabi niya, nagpapasalamat ako o Ama sapagkat nakikilala na, nalalaman na. Itong mga nangyayari ay nakikilala na ako sapagkat kung sino man ang nakakilala sa akin ay siya rin ay makakakilala sa Diyos. Kaya sabi niya, salamat at hindi mo ibinigay ito sa mga matatalino, kundi binigay mo ito sa mga tulad ng mga bata na yung kalooban ay handa silang sundin. So yun po, pinagpasalamat ng Pangulong Jesus. Kaya ikalawa po, anong ginawa ni Jesus? Pangalawa, pinagtibay niya ang kanyang pagtitiwala sa Ama. Ito po yung nasa talatang 27 at sabi niya, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng Ama. So yun po, pinagpapasalamat ng Panginoong Jesus at pinagtibay niya na nagagampanan niya ang tungkulin upang ipahayag ang Ama, ipakilala ang Ama. At alam po ninyo, may bahagi tayo dyan kasi pag nakilala natin si Jesus, makikilala natin ang Ama at kung tayo naman ay mangangaral, makikilala din nila ang Diyos. Kaya yun po ang importante, makilala ng lahat ang ating Panginoong Diyos. Yung pong ikatlo, sabi natin, pagod na pagod si Jesus, no? Pero alam po niyo, siya po ay nag-anyaya pa rin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigitan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingain ko. Ngayon po pwedeng sabihin natin na ano ba yung sanhi ng pagkapaguran ng mga tao noon? Dito po sa aklat ni Mateo, palibhas ang kanyang kausap dito ay mga Hudyo, nakita ni Jesus na itong mga Hudyo, pagod na sila sa pagtupad ng mga kautusan upang sila'y maligtas. Kita nyo? Napapagod na sila. Gawin mo ito, sundin mo yung mga utos-utos na yan. Pero ang sabi ng Panginoon, kung kayo po'y lalapit sa akin, pasanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob, makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Napaka-ironic, mga kapatid? Kung sino ang pagod, siya pang nag-aanyaya at siya pa ang nag-aalok ng kapahingahan. Alam po ninyo, sabi ko kanina, parang pagod na tayo. Ano ba, kailan mo matatapos itong pandemyang ito ba? Yung mabalik tayo sa normal na pwede nang kumain sa labas kasama ang ating mga mahal sa buhay o gawin ng malaya yung ating dapat gawin. Pero mga kapatid, ang importante po ay huwag tayong mapapagod sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya't ito po ang sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Okay? So, sige na. Pagpatuloy natin ang ating paglilingkod. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sa iyong mga salita na muli nagbigay sa amin ng sigla upang magpatuloy sa aming paglilingkod. Ito o Diyos ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.